Hello guys, sa video na to, gagawa naman tayo panibagong exercise na AutoCAD 2D. So ito yung gagawin natin ngayon. So ilagay ko lang dito sa katabi lang sila. Una natin gawin is itong bilog na to, which is R10. R10, which is ibig sabihin reduce 10. Reduce 10 yan. Dito naman ko lang lagay. Dito ko lang lagay guys. Dito. Dito. Dito tayo. Axis muna. Okay. Tapos ito. 20. Tapos yan. Line tayo 90. Wala yung line. 90. Ulit. Bitin natin ito. R10. Pages. 20. And then, gagawa na naman tayo ng line. Papunta dito. 72. Ito na. Ito 72. 72 yan. 72. Ano talaga? Wait lang. 72. Yan. Ito din sa kabila. 72. 72. And then, itong bilog na to. R8 at saka R14. Reduce yan. Ito dalawa na. Reduce 8. Reduce 14. And then, itong angle na to. Itong punto pala dito. Hindi ko nalagyan ng dimension. Mamaya na lang. So, yan. Ang linya na yan. Pupunta dyan sa gitna is 45. Ay, 45 yan yun. 45. Angle niya, 30. Yan. Then, ito na ulit. R8 again. Tapos ito. R14 pa rin yan. R8. And then, R14. Next na naman yan is tangent natin. Gawa tayo ng tangent. Ito na linya, tangent ito. Dalawa yan dito. Tapos dito din sa kabila, diba? Ito rin. Tangent pa rin yan. Tangent, pindutin mo yung line, tapos tangent. Type ka lang tangent para magka-tangent din sila. Ito rin, tangent line din ito. Linya, type ka ng tangent para maselect mo tangent sila. Space mo lang. Space again para ma-repeat mo yung last command mo. And then tangent. Boom. So yan na yun. Meron na tayong ganito. Next natin gawin, gawa tayo ng midpoint. Midpoint para dito. Then yung nito, focus. I-offset natin to 5. Ito na linya. Offset yung dito to 5 para equal din lahat. 5 lang. 5 again. And then gawa ka ng line. Para ito na line ito. Ito guys. Tapos yan, i-trim natin. Trim lang. Yan.
yan guys. Kita nyo na. Erase na din yung iba. Ito sa taas. Purahin. So next natin gawin ay ito na naman. Ito 25 yung distance niyan. Hindi ko nang lagyan bigla. So sukatin natin kung anong sukat nitong dalawa na 25 yan. Dimension linear. Yan, saka dito 25 yan. So gawa tayo ng offset. Offset again 25. Pagkatapos yan, gawa tayo ng ganito dito, perpendicular line. Ito na linya, so perpendicular lang yan. Ganito nga yung perpendicular para magawa natin perpendicular talaga. And yes, pak, okay, pak. Dito ba yan? Taas, dito, taas, dito. Tapos yan, gawa tayo ng dito, curve na to na radius 5. Ano yan? Dito yan sa tawag nitong fillet. R 5 yung size nya. Trim, i-trim natin. Trim para mawala agad. I-space mo lang, tapos isip mo, tingnan natin kung magkapareho ba yun. Sobrahin lang natin yung iba para good na. Ito, erase na lang. Erase na lang ganun natin. Yun. Tama na yun, erase. Pagkatapos na dito gawin natin itong line curve na to, 70 galing dito, no? Tangent lang yan, tangent circle, tangent radius, 70 nga. Tingnan natin, 70 ba? Yun, 70. Yun. Tapos yan, trim lang natin. Trim. Suray natin to. Suray natin to. Ito. 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 Guys. Okay. Tulis lang natin yung iba. Pareho talaga. Yun. So, same talaga. Uy! Nabro yung dito sa taas. Ayan. Radius na 14 lang yan. Kuha natin ang radius 14 para maibalik. So, tapos trim mo. Yan. So, kuha ulit ng dimension natin. So, dito tayo sa properties. May bagong kulay. Bagong folder, access, yun na, lagyan mo lang ng 1, tapos palitan natin ng kulay, access natin is blue, and then yung line nya, ito sa silod, gusto ko ito, dashes, then okay mo lang yan, apply, yun. Gawa tayo ng folder para sa dimension. Ha? Hindi ka doon. Wala ka na ito. Wala ka na ito. Iyan mo sila.
Ayun. Ano bro, ito ba? Siguro yung utak ko. Tingnan tastakan. Ayan guys. Ito yung tingnan natin, mag-press lang yun. Ito, kulang. So, sana po may natutunan kayo sa video na to. Follow niyo po ang page natin sa channel para ma-notify po kayo sa panibagong video.